Siopaw. Sige, go. Sir, anong masasabi mo kay Munggo ngayon? Magandang umaga sa'yo, Munggo. Magandang umaga sa'yo. Sige, let's go. Tanong po ito galing kay Kifi ang Pink na Dragon. Sir, boss, ano pong masasabi nyo sa ginagawa mo ngayon? Ito po. Ulitin ko lang po. Sir, boss, ano pong masasabi mo sa ginagawa mo ngayon? Not a basher, not a fan also. Ginagawa mo ba to para sa Diyos? Para sa ibang tao? Para sa sarili mo lang? Lahat. All of the above. All of the above. Para sa sarili ko, para sa Diyos, para sa tao. Definitely, money is just a small part of it. Kung kumita, okay lang. Kung hindi kumita, ayos lang din. Matagal naman na akong hindi kumikita galing sa social media. Diba? And when I say hindi kumikita, monetization ang ibig ko sabihin. Gasino lang naman. Parang, mula nagsimula ako mag-YouTube, ang pera, nasa $250. Halos 2 taon na ako sa social media. Sa Facebook naman, puro stars. Wala akong monetization eh. Kung di nyo napapansin, wala akong ads. Wala akong ads. So, halo-halo na all of the above dun sa mga bagay na nabanggit. Ayun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay Lim. Boss, tanong ko lang po, masama po ba ang isipin ng masama sa ibang tao? Oo, kasi walang pakinabang yun eh. Pag nag-iisip ka ng masama laban sa ibang tao, walang pakinabang yun. Worse yan, execute mo yung nasa isip mong masama laban sa kapwa-tao, mas masama yun. Tingnan nyo, katulad nung investment ng mga siraulo, gago. Ngayon, di ba, problema ngayon sila. Marami pa lilitaw ng mga ganyang investment scam. Sobrang dami niyan. O, tignan mo, di ba, pag nagkahulihan, alin lang naman sa dalawa yan eh. Either ang ending mo sa kalaboso ka, o magtatago ka sa ibang bansa kung may visa ka. Paano kung wala? Investment pa kayo O, sige, next question. Talang naman po ito ni Clarence Joshua Francisco. Good morning, sir. Kamusta ang araw mo? Okay. Ayos. Thank you. Maraming salamat. Appreciate you. May tatanong sa akin. Kamusta araw ko? Okay. Happy ako today. Mataas ang acid, pero araw-araw naman wala namang bago. Isa pa, merong possibility na mukhang goods yung nakita naming, meron kami nakitang lugar sa dito rin, sa Angono rin. Habang pa. Hindi ko alam kung mahabang parang pa ba yun eh. Pero overlooking yung lugar. Pinapasalo sa amin yung pwesto. Lampas 100,000. Baka kapusin yung pondo. Pero papakita ko sa inyo, pag kinapos yung pondo, pakita ko sa inyo kung paano mangutang ng tama. Kailangan pakita mo rin yun eh. Kasi pag kinapos, tapos dudugtungan ko galing sa sarili kong bulsa, pangit yun. Hindi maganda yun. Wala yung purpose na pakita mo sa mga tao kung ano nangyayari. Kailangan pakita ko sa inyo na kakapusin ako sa pera. Kung kakapusin. Nakadepende yan kung sa A30 may pambayad ba ako ng tao. May A31 ba November? Wala Wala, A30 lang talaga Okay. Depende. Tingnan natin kung ano magagawa ko. Kung ano gagawin ko. Kung ano mga options na ilalatag sa akin dun sa araw na magbabayad na ako ng sweldo. Pag may trouble sa pagbabayad ng sweldo, mangungutang ako. Tapos papakita ko sa inyo kung paano mangutang. 139 lang kasi pera ng mga nakaraan. So, tingnan natin kung ano mangyari. Sige, go next question. Tanong po ni Villas Gliza. Hello po, Madam Gail. Sir, ano pong opinion nyo sa ibang lalaki na gustong magkapamilya pero walang ipon? Huwag muna. Yun nga lang konseptong hindi ka pa marunong mag-ipon. Ano ngayon natuturo mo sa anak mong financial management? Pag ikaw magulang, hindi ka pa marunong mag-ipon, huwag ka muna mag-anak. Bakit? Ano tuturo mo financial management sa bata? Kung ikaw nga mismo, hirap na hirap ka sa buhay, di ba? Sabi mo, paano naman kaya may negosyo? Hindi nakakaipon. Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan natin, yung hindi ka talaga nakakaipon dahil sa kapritsyo mo. Diba? Hindi ka nakakaipon dahil sa kapritsyo mo, ibang usapan yung tungkol sa negosyo. Understood na yun, na meron talagang mga negosyo, tagtag talaga ng utang. And that's okay, kung healthy yung utang. Pero kung unhealthy yung utang, hindi good debt, puro bad debt, trouble ka talaga ron. Pagka gano'n, huwag ka muna mag-aanak, idadamay mo lang yung bata sa kabulaksahan mo pagdating sa pera. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong po ito ni Ark Roldan Tumampil. Good evening, brother and Madam Gail. Advice po, bakit kahit anong try ko po, nafe-fail pa din po ako? Salamat po, lalo pong lumalakas ang loob ko sa pakikinig sa inyo gabi-gabi. Hindi kita ma-advise ng diretso. Ito, suggestion ko sa'yo. Hanapin mo kung saan ka pumapalpak.
Kasi pag paulit-ulit na lang, paulit-ulit yung kapalpakan mo, as in yun at yun lang din, tangina, it's about time i-acknowledge mo na yung kapalpakan mo at kababuan mo sa parte na yun. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kababuan, lahat tayo may kanya-kanyang katangahan. Pero pag yung katangahan mo, kababuan mo, paulit-ulit, hindi masayang katangahan yun. Ibig sabihin nun, hindi mo ina-acknowledge, hindi mo rin inaayos. Failure ka. Lahat naman tayo pumapalpak, lahat naman tayo bumabagsak, lahat naman tayo nagkakamali. Pero pag yung pagkakamali mo, paulit-ulit, that's considered stupidity. Diba? Yun ang sagot ko ron. Hanapin mo kung saan ka nagkakamali. Kung saan ka nagkakamali, doon mo dapat ayusin yung kung ano man yung problema mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Mac Puli, di pala siya tanong. Pa-shoutout naman, idol, kahit isang beses lang. God bless po. Shoutout. Hello. Ano pangalan? Mac Puli. Mac Puli. Shoutout. Michael Cordero Abu, Brother, tanong lang, kilala ang mga Filipino na magagaling sa trabaho sa ibang bansa. Parang ang kulang lang talaga ay kumpiyansa at disiplina. Mas maganda kaya na mas tutukan ng edukasyon natin sa Pilipinas ang kumpiyansa at disiplina sa mga unang taon sa elementarya at later na lang ang mga academic subjects parang katulad ata sa Japan na mas maging maayos ang kabataan natin. Magandang gabi po from Qatar. Maganda yun. I will suggest that. Kaso hindi naman kasi ako may-ari ng educational system. Hindi ako gumagawa nun. Wala akong kinalaman dun. I'm just a private citizen na ngayon merong public channel na tumutulong sa mga kapwa-tao, and that's pretty much it. Wala akong magagawa ron. Tama ang suggestion mo. Eto na lang, even better. If you think that you have an outstanding idea, execute. Takbo ka sa politika. Baka makatulong ka. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Nick Fuentes na nagsend ng 50 stars. Sir, pabor ka ba o galit ka sa pagpopromote ng Ponzi scheme? Tayo na. Ano ba naman papaboran mo sa Ponzi scheme? Alam mo lang ang sakit ng ulo Ponzi scheme. Yan yung kukuha ng pera, tapos itatapal. Kuha ng pera, tapal. Ingat, good night, dahan kayo sa biyahe. Bye! Ano ba naman ikakapabor mo dyan? Wala namang produkto ang Ponzi scheme eh. Yung iba, ginagawang sistema yung Ponzi schemes na nilalagyan daw kunyari ng produkto, bla bla. Yung iba naman, investment ko, no, bla bla. Lagi namang palpak ang Ponzi scheme mula nung nagsimula yung Ponzi scheme na yun eh. Kahit gaano pa katagal tumagal yan, Ponzi scheme is still Ponzi scheme. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Ricardo R. de la Cruz. Baka ang tanong niya, baka ibig niya sabihin, networking. Hindi rin ako pabor sa networking eh. Parehas lang yun eh. Masyadong maraming panloloko ng kapwa-tao sa networking. Sige, go. Next question. Tanong po ito ni Ricardo R. de la Cruz III. Sir, tama lang po ba na ang common goal namin ng boss ng asawa ko is magkaanak? Sorry po, mali tanong ko. Kakapasa ko. Tangina, kaya nga niloading mo ko ron eh. Sabi ko, bakit sila may common goal ng boss ng asawa niya? Magjowa sila ng boss ng asawa niya. So, asawa niya rin pati yung boss ng asawa niya? O aanakan niya yung boss ng asawa niya? Tangina. Gail, ano ba? Ayusin mo naman yung pagbabasa ng tanong. Tanginang yan. Kaya tingnan mo, nag-loading ako ron eh. Sabi ko, boss ng asawa niya? Bakit sila may common goal na mag-anak? That's just wrong. Tangina, Gail. Anong trip mo, Gail? Ano yan? Sorry. Narinig ko na, no? That's just wrong. There's nothing right about that. Common goal ng boss ng asawa niya na silang dalawa magkaanak. Tangina, Gail. Sorry. Ba't hindi doon na lang sa boss niya? Ba't sa boss pa ng asawa niya? Tangina. Ayusin mo yung pagkabasa, Gil. Sinasabi ko sa'yo, misinterpretation na nangyari. Sorry, Ricardo. Di ko kaya ginagawa ng issue, Sorry. Gil, merong mag-asawang maghihiwalay dahil sa'yo. Sorry na. Ang sabi ng mga tao? Kape muna tayo, Miss Gail. Tulog na si Gail. Sorry na. Tanong po ni Ricardo R. de la Cruz III, tama po ba na ang common goal namin, boss, para sa'yo? Boss ng asawa ko. Boss. Ako pala yung boss. Oo. So, ibig sabihin, kaming dalawa niya, Ricardo, mag-aanak. Sino? Kaninong matres yung gagamitin? Wala ako nun. Wala rin siya nun. Ricardo pangalan niya. Maliban na lang kung babae siya.
Tas Ricardo ang pangalan. Ako na nga na mag-revise. Ayusin mo yung tanong, Gil. Ayusin mo yung pagbasa. Walang diferensya ron sa tanong. Yung pagbasa mo, meron. Ricardo R. de la Cruz III. Tang-ina III. Ricardo R. de la Cruz III. John Chichester III. The sixth na yung anak niya, sir. Grabe ka naman, Gil. Sir. Tama po bang? Mali. Maling-mali, Gil. Maling-mali. Tama po bang yung common goal namin? May asawa ko, yun na lang. Isang mga anak namin. Ano ulitin mo, boss. Ricardo R. de la Cruz III. Tama lang ba ang common goal namin, boss, is yung mag-asawa? Common goal mo. Anong mag-asawa? Gil, pakiayos mo yung sarili mo. Ako na nga magbabasa, putang ina talaga. Common goal namin. Asan? Common goal. The common goal namin, Boss Chi, mag-asawa is mga anak namin. Oo, pwedeng yun ang common goal. Ang ikli ng tanong eh. Ano ba inimbentohan mo ng praise? Hindi. Tama ba? Kasi nakita ko yung tanong niya dito, may tama ba? So, kinis-screenshot ko Ang ikli ng tanong, Gil. Dinugtungan mo. Hindi magiging hindi magkakaanak yung boss niya at saka siya. Boss nung Pwede yun, oo. Common goal ninyo yung mga anak ninyo. Pero kailangan nyo rin magkaroon ng separate goal. Kasi pag wala kayo separate goal, ang mayari, iikot ang buhay ninyo sa mga anak ninyo. And there will come a time, pagdating ng 20 anyos ng mga anak ninyo, maglilipatan ng mga bahay yan, o mag-aalisa na sa inyo yan, o pag nakapag-asawa yan, alis na yan sa inyo. O ngayon, you will be left with just each other. Kayo na lang dalawa, may iiwan ngayon. Tapos pag naiwan kayong dalawa, ano ngayon mangyayari? Wala, magbubungangaan kayo kasi wala kayong ginagawa sa mga sarili nyo. Naghahanap lang kayo ng butas ng isa't isa, di ba? Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Joseph Dumale. Idol, paano ba dapat gawin ko sa anak ko na napupuyat sa kaka-ML ayaw na pumasok sa school? Kunin mo yung cellphone. Bakit kasi binigyan mo ng addiction yung bata? Walang pinagkaiba yan sa binigyan mo ng pera para magshabu yung anak mo. Ba't mo kasi binibigyan kasi ng pang-stimulate sa kanya? Ikaw ang nagbibigay na ikasisira ng anak mo eh. Ano gagawin sa pag-ML ng anak ko? Ba't di mo kasi kunin yung cellphone? Nagmamarakolyo yung bata? Bakit kasi natatakot ka kasi sa bata? Kung hindi mo pa kaya magpasunod ng bata, ba't kasi ka nag-anak in the first place? Diba? Ganon, yun. Sobrang simple nun. Sobrang simple. Hindi mo kayang kunin yung cellphone sa anak mo, huwag ka nang umasa na mag-aaral pa yung anak mo. Huwag ka nang umasa na mag-aaral pa yung anak mo. Hindi mo kayang kunin yung cellphone sa anak mo. Bakit? Natatakot ka sa galit ng anak mo? Hindi ka dapat nag-anak in the first place kung hindi mo pala kayang magalit sa'yo, bata. Kung hindi mo kayang magpaunawa sa anak mo. Kung paano ba dapat yung daan na dapat niyang lakaran sa buhay. Diba? Ano gagawin mo? Pababayaan mo lang yung anak mo nagsa-cellphone, magdamag, puyat, tuyo ang utak, tulala, ayaw na mag-aral. Binigyan mo ng kapritsyo yung bata eh. Diba? Dapat ang kapritsyo, ibinibigay nyo lang sa mga bata kapag deserve nila dahil may nagawa silang achievement. Hindi dahil wala silang nagagawa, bigyan mo pa ng putang inang ganyan. Diba? Ang nangyayari tuloy, ini-stimulate mo yung bata sa pagkakamali niya. Nire-rewardan mo yung bata sa pagkakamali. Mali ka ng pagbibigay ng reward. Dapat ang reward, binibigay mo kapag may achievement yung bata, maganda grades sa eskwelahan, pairami mo cellphone, buong summer, puta, okay lang. Hindi pwedeng buong magdamag. Lilimitahan mo, bibigyan mo ng oras. O, 3 oras lang ha. Cellphone kayo. Pagkatapos na maglaro kayo sa labas, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Madapa kayo dyan. Diba? Para bata pa rin sila. Tapos pagkatapos na maghuhugas ng pinggan, pagkatapos kumain ha. Sarili nyong pinggan, sarili nyong hugas. Yung pinagkainan namin, hugasan nyo rin. Sabihin mo, bakit? Hindi naman kami kumain doon. Tanginan nyo, kami naglatag ng pagkain sa lamesa nyo eh. Matuto kayong pagsilbihan kung sino yung naglalatag ng pagkain sa lamesa. Oh, 'di ba? Matuto kayong mga magulang, putang ina naman, 'di ba? Cellphone ng anak mo, hindi mo kayang pigilan. Ano ba naman 'yun? Napakasimple, kunin mo cellphone. Napakasimple, kunin mo cellphone. Bakit kasi binibigyan mo kasi ng cellphone yung bata? Kasi dahil ka sa pag-aaral pa ba ginagamit yung cellphone? Bigay mo doon sa panahon na mag-aaral. Tanggalin mo kapag hindi nag-aaral. Pag maganda grades, bigyan mo uli. Pag pangit ang grades, kunin mo uli. Simple. O ngayon, alam ngayon ng anak mo na pag maganda pala grades ko, pwede ako maglaro cellphone. Ay, pag pangit grades ko, hindi ako makakapaglaro cellphone, gagandahan ko grades ko. Ayun. Yun ang sagot ko rin. Yun.
Sobrang simple niyan. Sobrang simple niyan. Common sense lang yan eh. Alam mo, totoo, diretso ha. Sinabi naman na maraming tao yan sa'yo eh. Marami ka nang natanong niyan, imposibleng hindi, imposibleng first time mo akong natanong ng ganyan, na ako lang ang kaisa-isa sa buong mundo na nagsabi sa'yong kunin mo cellphone ng bata. Ako lang kaisa-isang nagsabi sa'yo ng ganyan. Sa dami ng mga tao at mga magulang na natanong mo, sigurado ako sa inyo may nagsabi na niyan in the past. Habang nagre-reklamo ka tungkol sa anak mo, may nagsabi na niyan sa'yo. Ayaw mo lang talagang sundin. Ikaw rin kasi magulang, matigas din kasi ulo mo. Bala ka. Mamroblema ka ngayon sa anak mo hanggang mamatay ka sa inis. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Wolfgang. May gulay po bang may gulay pa bang sinigang? Gil, cobra ka muna. Oh. May gulang pa. May gulang. May gulay pa ba Ang sinigang? gulang mo eh. May gulay pa ba pa bang sinigang? Meron pa ba? Ha? Wala na? Opo, kakaubos lang. Pati nga ako nalalagyan. Meron ako nakikita rito eh. Okra? May konti pa? Meron pa. Good for 2. Parang good for 2 na lang yata ito. Pwede pa. Punta pa kayo dito. Bilisan nyo na nga lang kasi pasarado na kami ng alas 3 eh. So mga hanggang 3:15 ganun. Pwede pa. Ayan. Tanong po ito galing... Mahabang parang Barangay Hall, Angon Rizal. Ulitin ko. Ulitin ko ha. Mahabang parang Barangay Hall, Angon Rizal. Lunes hanggang Linggo, alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng hapon. Ng madaling araw pa. Sir, kabra. Sorry. Ikaw ang kailangan yan. Ngayon lang ako nagkamali, Leche. Tanong po ito galing naman sa... Anong tanginang po? Tangina mas malala na. Tiga pa ang bumaliktad. Tanginang po. Hindi. Tanong po ito galing sa iba't ibang mga tao. Ano sabi? Boss, totoo po ba ang Book of Enoch? Tama naman na. Sir, tama naman eh. Okay, sige. Totoo na po Hindi, ba? fast talk tayo, fast talk. Sasagutin ko ng mabilis. Damihan mo yung tanong. Kaya naman Pilipinas, damihan nyo yung tanong. Okay. So babasahin ni Gail ng mabilis, sasagutin ko rin ng mabilis. Okay. So hindi totoo yung Book of Enoch. Bakit? Kasi si Enoch, ikapito sa lahi ni Adam. Mhm. Noong mga panahon na yon, hindi pa nagagawa ang art of writing kasi ang pinakaunang art of writing galing sa Sumerians. Na ang mga Sumerians, grupo na sila ng maraming mga tao na para silang village na. Na village din naman nung panahon ni Enoch. Pero yung mga panahon ni Enoch, konti pa masyado ang tao niyan, hindi pa naiimbento yung art of writing. Ngayon, isa pa sa consideration as well, si Enoch, lolo ni Noe. So kung meron mang totoo na librong naisulat man si Enoch noong mga panahon na yun, wala na yun, nabaha na yun noong panahon ni Noe. Apo niya si Noe. Nauna si Enoch kaysa kay Noe. Nabaha na yun. Diba? Sobrang common sense nung panahon na yun eh. Sabagay, hindi naman kasi ganun ka-common ng common sense eh. Hindi parte ng Biblia yun. Yan ang sagot ko. Next question. Joel Moncada Estrera. Ma'am Gail, may kaldero pa ba ang gulay? Ano mo yun? Ulitin mo yung tanong. May kaldero pa ba ang gulay? Putang ina mo. Ang lakas ng trip nyo ah. Sige, lagyan nyo ng kaldero yung gulay. Okay. Bahala ka sa buhay mo. Tanong naman po ito galing kay... Akala ko, mali na naman yung basa ni Gail eh. May gulay ba sa kaldero? Oh, you came back. Kulang daw yung take out. Ikaw yung nagtanong, no? Kayo nagtanong kung may gulay pa yung kaldero. May kaldero pa yung gulay. Mali rin yung basa mo eh. O sige, next question. Go. Tanong po ito, galing po ito kay KG Cream. Sir Chi, kanino po ba dapat i-address ang panalangin sa Lord Most High po ba o kay Jesus Christ? Sa Diyos. Tapos hihingi mo sa pangalan ni Jesus. Tagapamagitan si Jesus, yun ang nakasulat sa Biblia. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito dati galing kay Dato K. Kayog. Good morning po, Sir Idol. Matanong ko lang, seryosong tanong po. Ano, ang depression po ba Idol. ay... Sige, Idol. Sir, ang depression po ba ay karapat-dapat pa nating paliwalaan? Oo, pinaniniwalaan talaga yan kasi mismong science ang nagsasabi niyan eh, depression. Pero, alam mo, having depression is one thing. What you do with your depression, that's a completely different story. Yun ang sagot ko ron.
Dapat paniwalaan talaga yan. Pero kung dapat mong isaksak sa sistema mo yan na may depression ka nang hindi mo na inaasikaso at hindi mo tinatrabaho, that's a completely different story. Kaya mo naman trabahuhin paalis ng depression. Marami na nakalis sa depression. Yung iba nga, ginagamit pa yung mga videos ko para makaalis sa depression. Diba? Napag-shake ko kaya yung mga tao na yun. Yung mga tao may sasabing nawawala daw yung depression nila pagka naririnig nila ako nagsasalita. Hindi naman ako importante yung tao, pero nakakabala pala ako ng depression. No? Hindi ko naman sabi makakagamot. Kasi at the end of the day, sila pa rin naman yung gumamot sa sarili ng depression. Sila yung kumilo, sila yung trumabaho, sila yung nagkaroon ng maayos na mindset. Nakatulong lang siguro ako, ganun. Pero hindi naman ako yung trumabaho ng depression nila. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito ni JV. I don't believe in religion. Religion set boundaries and divides people. Ano po masasabi mo dito, brother? May nakasulat sa Biblia ang religion. Ang dalisay na relihiyon ay ito. So, the fact lang na nakasulat sa Biblia yun, ipinasulat ng Diyos yun dun. Kung naniniwala kang Diyos ang nagpasulat ng Biblia. Maliban na lang kung naniniwala ka walang kwenta Biblia. Magkaibang usapan yun. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay Chesterton Otik. Formula of love naman po, sir. Patapik naman po kung ano yung formula of love. Tsaka natin pag-usapan yan. Next question. Tanong naman po ito galing naman kay... Boring yan, boring. Has something to do with chemistry. Sige, go. Ay, hindi. Dito tanong pangit. Tanong naman po ito ni Jonathan Barquiriza Lacebalbos. Anong libro bukod sa Biblia ang nagpapabago ng buhay mo? Quran. Isa pa. Ayun. Next question. Tanong naman po ito galing kay Hanso Ameno Patinho. Question, brother, gaano karami ang estimated na tao sa mundo nung nakilala ni Cain ang asawa niya? Hindi ko alam. Wala kasing wala pang wala pang official counting nun nung mga panahon na yon kung ilan talaga. Wala nakasulat sa Biblia kung ilan talaga yung mga tao nung panahon nung nakilala ni Cain yung asawa niya. Wala ring nakasulat sa Biblia kung ilan taon si Cain nung nakilala niya yung asawa niya. Wala kasi nung mga panahon na yan yung mga panahon na nabubuhay ang mga tao ng daan-daang taon. Si Adam, 800 something. Si Matusalem, 900 something. So, pwedeng somewhere around 100 years old na nakilala ni Cain yun. Pwede namang somewhere around 50. Pwedeng somewhere around 200 years old. Pwedeng somewhere around 300 years old. Hindi ko alam. Wala pa kasing official counting ng dami ng mga tao nun. Wala pang census nun. Next question. Tanong naman po ito galing kay Joel Moncada Estrera. What is your stand sa flat earth theory, brother? Hindi ako naniniwala sa flat earth. Ano ba naman ang gusto mo pa sa flat earth? Pambira ka naman. May mga videos na nga tayo na live na feed mismo galing sa International Space Station. ISS ito. Meron na tayong feed galing doon. Isipin mo yung konsepto Isipin mo to Magkakalabang bansa. So Amerika, Russia, China, pare-parehas ang sinasabi. Palagay mo ba magko-connivance yung mga yan para lahat tayo paniwalain na flat ang mundo? Magkakalaban nga silang mga bansa Ano ba naman? Magkakalaban silang mga bansa. Hindi sila nagsasang-ayunan sa isa't isa. Ba't naman lahat ng mga bansa na yun pare-parehas ng sinasabi? Hindi nagme-make sense yun. Kung totoo talagang flat ang Earth, sana in-acknowledge yan ng isa ron sa mga kalabang bansa. Sana in-acknowledge yan. The fact na lahat sila pare-parehas ng sinasabi only goes to show, iisa talaga totoo. Spherical ang mundo. May maglalabas niyan, imposibleng wala. May maglalabas niyan, imposibleng wala. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni A.B. Clemente Fernando. Rosario, Purgatorio, Trinity, meron po ba nito sa Biblia? Wala. Walang Rosario, walang Purgatorio, walang Trinity. Next question. Ang mababasa mo sa Biblia, Godhead, hindi Trinity. Sige, go. Tanong po ito ni Sas. Nung madali siya magbasa, bumabahing siya. Naipit yung bahing sa gitna. Gil, ayusin mo yung pagbabasa. Ayos naman. Sa Zootopia, totoo bang 3 years old lang si Rebecca nung kinasal kay Isaac? 3 years old? Hindi mo maikakasal yung bata ron. Kailangan sumasang-ayon para ikasal. Hindi ko alam. Gusto mo ng diretso, hindi ko alam. Para ikasal ka, kailangan nagsasang-ayunan kayo sa isa't isa. Paano ikakasal yun, 3 years old? Hindi ko alam. Next question. Tanong ni A.B. Clemente Fernando ulit, bawal po bang tawagin ng pare ng father? Sino ang dapat tawagin? Paano naman ang pagtatawag sa tatay sa ating ama? Ina-acknowledge sa Biblia yung ama ng laman kung tawagin. Pero yung ama ng espiritu, isa lang yun. Yung Diyos Ama yun. Yung iba, pinalalabas na, hindi, parang tatay mo lang din. Hindi nga ganun, dahil hindi mo naman tatay yan Yung father sa simbahan, hindi mo tatay yan. Wala ka rin mababasa sa Biblia na yung mga apostol nagpatawag ng father. Wala kang mababasang sa Biblia nagpatawag sila ng father. Ang tawagan nila magkakapatid. Kapatid na Pedro, kapatid na Pablo. Mababasa mo talaga yun.
ating kapatid na si Timoteo, 'di ba? Nababasa 'yun eh, mga kapatid, hindi si Father Timothy, 'di ba? Wala namang ganoon eh. Inimbento na lang ng mga Katoliko 'yan. Bahala kayo diyan kung gusto niyo mag-imbento ng ganyan. Next question. Tanong po ito ni Jamisolo Aracnaig. Sir Boss, ano po masasabi mo sa mga babaeng flat earth theory? Masakit po ba sa ego nila yun? Gago rin. Baka kailangan mo ipabulkanize. Para hindi na flat yung earth ng theory. Happy naman. Girl, Si Gail daw sasagot niyan. happy naman kami. At least walang mabigat. Wala namang mabigat masyado. Ano mo yun? Hindi namin buhat ang bilog ng mundo. Sige, next question. Kelvin. Napanalo. At least kahit pa paano, nakakasagot ka na ngayon ng mga tanong. Flat earth nga lang. Sige, go next question. Okay lang. Kelvin Jamisolamin. Totoo po ba ang astral body? Hindi ako... Well, kung tama yung konsepto nung nasa isip ko ha, na sinasabi nilang astral body daw, yan yung parang lalabas yung espiritu mo sa katawan mo. Hindi ako naniniwala ron eh. Kasi pagka lumabas yung espiritu mo sa katawan mo, yung katawan na walang espiritu, patay ang tawag ng Diyos dun. Patay. Pag yung espiritu, yung espiritu ang bumubuhay sa katawan. Pag lumabas yung espiritu sa katawan, yung katawan mamamatay. Kaya tignan mo, yung mga namamatay, di ba lumalabas yung buhay nila kung tawagin? O yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Jamaico Ejercito. Kuya Chester, anong masasabi mo sa Book of Mormon? Curious lang ako. Merong spark ng how should I say it? Merong spark ng pagka-racist dun sa Book of Mormons. Yung isang parte dun na nabasa ko yun eh. Tapos narinig ko rin kay Eli Soriano yun eh. Yung nabasa ko kasi yung Book of Mormons na yun eh. Si Moroni. Yung sinasabi na yung kulay daw ika ng balat na itim, sumpa daw ika yun sa mga taong maitim. Tapos, meron pang isang, merong isang hula dyan na parang sa south boundary ng Missouri, somewhere around parang ganong lugar, doon daw itatayo yung bagong Jerusalem. Yung kwento ng Mormonism, pinalaya sila ron eh. So, hindi talaga naitayo yun doon. Hindi natupad yung hula. Sa Biblia kasi, pagka chinek mo sa Biblia, pag ang isang propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon, hindi natupad yung bagay na sinabi niya, huwag mong paniniwala, huwag mong katatakutan ng propetang yun. Ang propetang yun ay nagsalita ng kahambugan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Book of Mormons, itatayo daw yung bagong Jerusalem. Somewhere dun sa boundary ng parang Missouri yata yun, kung di ako nagkakamali. Hindi na itayo yun dun kasi pinalayas ang Mormon dun. Dun sa parte na yun ng Missouri. Next question. Tanong po ito ni galing kay Rosas na Pula. Boss Chester, kung bibigyan ka ng pagkakataon na may babaeng lalapit sa iyo at papayag na maging isa sa mga jowa mo at magiging tatlo ang asawa mo katulad ni Bugoy na Koke, papayag ka po ba dito? Masakit sa ulo yun. Yung jowa ko nga lang masakit na sa ulo eh. Ano ba? Yung jowa ko lang masakit na sa ulo eh. Oo, nagkakaproblema rin akong kaparehas ng problema ninyo. At oo, nagkakaproblema rin siya. Nakaparehas din ang problema ninyo. Parehas lang kaming dalawang masakit sa ulo. So, hindi na para dagdagan ko pa yung dagdag. Ano pakinabang sa akin nun? Ano pakinabang sa akin nun? Lalapit. Tapos, ano pakinabang nung kantot? Yun lang. Yun lang naman ang kayang i-offer sa akin. Ano pa ba naman ang kayang i-offer sa akin bukod sa kantot? Diba? Tapos, ano ngayon ang kapalit nun? Yung sakit ng ulong kailangan mo ngayong alagaan yung tantrums ng putang ina tuwing magkakaroon siya. Ayoko, pas ako. Next question. Tanong naman po ito galing kay Erman Parcon. Ako yung nagtanong, bro, ano bang relihiyon mo? Bro, ano bang tunay na relihiyon? Okay lang ba walang relihiyon? Bro, salamat po. Let's go back to the meaning of the word religion. Ang salitang religion galing yan sa salitang Hebreo na ang translation ceremonial observance worshiping. Galing yan sa salitang treskia. Pag inugat mo kung ano ibig sabihin ng treskia, ceremonial observance, religion, worshiping. So pagsamba, there is that one part of the word religion na ang ibig sabihin ng religion ay pagsamba. Pwede bang wala kang pagsamba sa Diyos? Pwede naman, mabubuhay ka naman ng ganun. Pero it would be better kung meron. Diba? Tatanungin mo kung religion ko, hindi ako makakapag-disclose. Bakit? Influencer ako eh. Siguro kung magkikwentuhan tayo ng personal, under other circumstance, ganun, magkaibigan tayo talaga, baka. Pero influencer kasi ako eh, baka madala ko kayo sa impyerno pag nagkamali ako eh. Hanap na lang kayo ng sarili niyong religion.
Hanap na lang kayo. May makikita kayo dyan, imposibleng wala. Lahat naman ng naghahanap, lahat naman ng tumutok-tok na pinagbubuksan lang, lahat ng naghahanap nakakakita. Yung iba lang talaga, hindi talaga naghahanap. Yung iba, kung ano yung unang dumating sa kanila, kala nila yun na kagad yung totoo. Katangahan yun. Kasi parehas lang ng konsepto ng pagjojowa yan eh. Hindi yung unang lalaki o babae na lumapit sa'yo, yun na talaga yung the end. Diba? Minsan matchambahan mo, pero mas madalang yun talaga, matchambahan mong yung unang-unang jowa mo, yun na rin hanggang dulo. Ganon din sa religion. Mas madalang na matchambahan mo na yung unang religion na dumating sa'yo, yun ang totoo. Kasi marami talagang bula ang relihiyon eh. Marami ring bula ang propeta. Ang dami nila sa internet eh. Diba? Hindi nyo ba nakita? Sa internet pa nga lang marami. Mas marami sa tunay na buhay. Yung iba nga, hindi na lumalabas sa internet. Sapat na sa kanila malaki trade para kumita sila ng sobrang dami ng pera eh. Diba? Sige, next question. Tanong ko naman dito, boss, ano pong masasabi mo? Wait lang, nawala yung tanong. Ito na lang. Tanong po ito galing kay Kelvin Jamisolamin. Totoo ba na anak ng fallen angel ang mga Anunnaki? Hindi nga ako naniniwala sa Anunnaki eh. Kasi tignan mo, saan nakatira yung mga Anunnaki na yan? Nakatira sila sa isang planeta na ang tawag Nibiru. Hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap yan Nibiru na yan eh. Isipin mo, kung totoo ang Nibiru isipin mo, na-launch na yung Hubble Space Telescope. Nakakakita ng billion light years ang layo. Na-launch na rin yung James Webb Space Telescope. Yung Hubble Space Telescope, ang sabi ng mga scientifico, ang nakita niya pinakamalayo na somewhere around 13 billion light years away. Ang James Webb naman, merong possibility tinitignan sila na somewhere close to 26 billion light years away yung pinakamalayong nakikita. Diba? Isipin mo puta, billion light years yung nakikita. Surpassing yan ng lahat ng mga nakita na natin na mga galaxies. Isipin mo, dali lang, maingay, dali. Isipin mo, sobrang dami ng galaxies na nakita ng mga tao. Sobrang dami na ring mga stars na nakita ng mga tao sa loob ng galaxy lang natin. Billion yung galaxy. Billion din yung mga bituin. Yung nandito lang sa solar system, na Nibiru hindi mahagilap. Isipin nyo yung common sense. Ito common sense eh. Yung planeta nga natin, pag lumabas ka sa outer space, maliwanag na planeta dahil sa mga artificial lights eh. Tapos yung Nibiru na mas advanced dapat yung technology ng mga Anunnaki kesa sa mga tao, hindi mahagilap yung mga ilaw ng planeta na yun. Dapat may mga artificial lights dyan. Nasaan? Hindi mahagilap. Hindi ako naniniwala dyan sa Anunnaki. Hindi ako naniniwala dyan. Yung common sense lang na kung sakali mang totoo yung Anunnaki at mas advanced ang technology niyan kesa sa mga tao, sana noon pa nakita yung mga artificial na ilaw ng planeta nila. Wala kang mahagilap eh. Walang mahagilap. Walang pruweba yung yung mga Anunnaki. Wala ring pruweba yung Nibiru na yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Jubilee Ramos Pidoy. Brother, anong tamang pangalan ng Panginoon? Marami eh. Kamangha-mangha. Diba? Sino ba ron sa mga Panginoon yung tinutukoy mo? Ang dami kasi nun eh. Diba? Ang dami. Mapanibughuin. Isa sa mga pangalan niya yun. Diyos ng mga hukbo. Diba? Yung YHWH, ang dami niyang pangalan eh. Yun ang sagot ko ron. Ang dami niyang pangalan. Tanong naman po ito galing kay Sabi nga nung iba, Jehovah din daw eh. Tanong po ito galing kay Marlon Fremista, pero Sir China, sa kasulatan din na hindi ikaliligtas ng tao ang pagiging mabuti or mabait, paano makakamtam ng tao ang mabuting kalagayan sa kabilang buhay? Hindi ko alam kung saan mo nabasa na hindi ikaliligtas yung pagiging mabuti o mabait. Kasi ang nabasa ko kasi nasa Efeso 2:8. Diba? 8:9. Na yung tinutukoy doon na kabutihan, hindi sariling kabutihan. Sariling kabutihan, hindi yun ang magliligtas. Ang magliligtas sa'yo, yung kabutihan na ipinagagawa sa'yo ng Diyos na ginagawa mo, pagtutulungan yung dalawa yun. Sige pa. Hindi yun parang sarili mong kabutihan. Kasi tignan mo, kung uugatin nyo lang, hindi naman yung Efeso nagsimula sa 2:8 eh. Nagsimula yan sa 1:1. Tuloy mo. Tapos tapusin mo yung Kapitulo 1, tapusin mo yung Kapitulo 2, maintindihan mo na ang tinutukoy na kabutihan doon, katuwiran na sinasabi, hindi yung sariling katuwiran. Yung katuwiran na pinagtulungan ninyong dalawa ng Diyos. Yun. Lalakad ka sa kautusan ng Diyos. Hindi yan parang katulad ng sinasabi ng iba, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Hindi pala kailangan gumawa ng mabuti. Ba't kailangan mag-tithes pa? Hindi. Ikaw, ninanakawan mo ang Diyos. Putang ina mo. Yung mga ganyang klase ng pastor, ano yan? Mga matatakaw sa pera yan. Bahala ka na sa kaluluwa mo kung ano gawin mo, kay mabuti yan o masama yan, wala akong pakialam. Basta yung tithes mo, bigay mo sa akin.
Basta yung 10% ng kinita mo, ibigay mo sa akin, wala akong pakialam kung maimpyerno kang hayop ka kasi hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Yun ang ibig sabihin niya, yun ang translation yan. Sa utak ko, yun ang translation ng mga pastor na yan. Yung mga nagsisipagsabing hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti, bla bla, tights na lang daw. May mga tao talagang sobrang sakim sa pera. May mga tao sobrang sakim sa pera. Kahit ikakapahamak ng kapwa-tao nila, wala silang pakialam. Basta yung pera mo, ibigay mo sa kanila. Gago eh. Sobrang daming ganyang mga pastor. Sobrang dami nila. Tangina, magtiyaga ka lang makinig sa mga pastor, maiintindihan mo kung gaano karami ang mga ganid sa pera. Tangina, yung iba ginagawa ng parang concert yung religious observations nila. Na para bang papasayawin ka, saya, dadalihin ka sa emotions, paiiyakin ka, speaking in tongues pa mga gago, tapos bla bla, tapos sayaw-sayaw, kanta-kanta, iiyak ka, may konti-konting turo, tapos tingnan mo, yung kabuuan talaga nun, para kunin lang yung pera mo. Linggo-linggo kinukuha pera mo. Napakaraming ganyan. Hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti. Tangina, solid, no? Hindi na pala kailangan gumawa ng mabuti, pero kailangan mag-tights. Yung tights, tanong mo sa pastor mo, tights, pastor, yung bang pagta-tights, mabuti ba yun o masama? Sasabihin niya, mabuti. Okay, so hindi na pala kailangan gumawa ng mabuti. Therefore, hindi ko na rin kailangan magbigay ng pera ko sa inyo, tama? Sasabihin, hindi, mali yun, mali. Kala ko ba di na kailangan gumawa ng mabuti? Ba't kailangan mag-tights pa? Kasi ninanakawan mo ang Diyos pag hindi mo binibigay yung tights. Oo nga, pero di ba okay lang na gumawa ng masama kasi hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Di ba yun ang logic eh? Hindi kailangan gumawa ng mabuti, so okay lang gumawa ng masama. Di ba? Yun ang logic nun eh. Di ba? Kasi ang nakasulat sa Biblia, huwag kayong padaig sa masama. Bagkus, daigin nyo ng mabuti ang masama. So ang pagdaig pala sa masamang gawain, mabuting gawain. Pero kung hindi na kailangan gumawa ng mabuti, therefore, okay lang na gumawa ng masama. Ganun ang repercussion nun eh, di ba? Tingnan mo mga tangang pastor, tingnan mo yung mga gagong pastor, sasabihin sa'yo, okay lang na wag nang gumawa ng mabuti, pero hindi okay na hindi ka magta-tights. So in short, pera lang talaga habol niyang mga yan sa inyo. Pera lang habol niyang mga yan sa inyo. Tanong mo sa kanila, nakarinig na kayo ng mga ganong klase ng pastor, no, Pilipinas? Tayo PS ko, nakarinig ka na ng mga ganon. Yung mga ganong klase ng pastor, tangina, maniwala ka, dadaling ka talaga sa impyerno ng mga hayop na yan. Waitingan tayo. Okay, habang nag-aantay, next question. Tanong naman po ito galing kay Ansel Shernan Astillero. Ask ko lang, sana Boss G, kung naniniwala ka ba na namatay si Napoleon Hill na sumulat ng Think and Grow Rich ng Bankrupt? Maraming salamat, Bochi, aka Jordan Peterson ng Pinas. Naniniwala akong namamatay ang mga tao. Pero kung si Napoleon Hill, alam po, matanda ng tao yun eh. Si Napoleon Hill, matandang tao na yan eh. Hindi ko alam kung patay na siya o buhay pa siya, pero sigurado ako 100% ang mga tao talaga namamatay. Namamatay ang mga tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Soria Bautista Rolly. Morning brother, tanong lang po, literal po ba ang nasusulat sa Mateo 5:29-30? Anong nakasulat dun? Sana bigyan nyo rin pati yung talata, pambira naman kayo. Ayun. Bilis na Gil, in fairness. 29. Hindi. Kung ang kanan mong matay nakakapagpatisod sa'yo, dukitin mo, iyong itapon. Alam mo, ako kasi personal ganito. I look at things on a physical aspect, on a spiritual aspect as well. Diba? Pero, overall, sinasamahan ko ng practicality. Ano ba ang practical? Okay, sige. So, sinabi, dukitin mo ang mata mo, itapon mo. Diba? Nakakita ka ba ng mga apostol walang mata? Meron bang ganong account? Meron akong account na nabasa na bulag. Pero wala akong account na nabasang dinukit nila personal yung mata nila. Therefore, kung wala ka ngayong makitang halimbawa galing sa kanila, hindi nila ginawa yan physically. Yun ang sagot ko nun. Hindi nila ginawa yan physically. Otherwise, may mababasa ka, dinukit nila yung mata nila. Kasi ito nabasa ko, isa sa mga pinaka-brutal na nabasa ko sa Biblia eh. Yung si Judas, tumalon sa bangin, nagpatihulog sa bangin, tapos pumutok siya sa gitna. Yun, nabasa ko yun. Si Judas pumutok sa gitna. Brutal yun. Pero wala akong nabasang apostol o mga kasama nila na dinukit nila yung mata nila. Ang Biblia, nagbabalita ng mga bagay na brutal din. Pero wala akong nabasa kasi na dinukit yung mata eh.
Wala eh. Wala akong nabasang ganun eh. Kasi titignan mo yung halimbawa, ano ba mga nangyari sa kanila? Marami, pero hindi kasama sa mga nangyari sa kanila, yung dinukit nila yung mata nila. So obviously, hindi literal yan. Kasi wala kang makitang halimbawang gumawa niyan, literal eh. Doon sa mga taong pinangaralan ni Kristo, wala kang mababasa sa Biblia yung dinukit nila yung mata nila. Ganun ako tumitingin. Tumitingin ako sa practicality na, okay, sige, inaral pala to, dukitin ng mata. Okay, meron bang gumawa nitong pagdudukit ng mata na to doon sa mga tinuruan niya nung unang panahon? Kasi isinulat yan, in case hindi nyo alam, wala na si Kristo sa lupa. So ano ibig sabihin? Habang tinuturo ni Kristo yan, mula doon sa panahon na tinuro ni Kristo, hanggang doon sa panahon na isinulat yan, mahabang panahon yung lumipas. Kung mahabang panahon yung lumipas, kung merong gumawa niyan na dinukit talaga yung mata, tinapon yung mata, maisusulat yun. Kasi mula nung pinangaral yan, hanggang isinulat yan, magkaibang panahon yung pangangaral at saka yung pagsulat. So dun sa panahon na yun, yung time frame na yun, masyadong mahabang panahon yun para walang kahit isang gumawa niyan kung literal ang tinutukoy dyan. Wala kang mabasang ganun. Therefore, hindi yan literal. Yun ang sagot ko ron. Practical lang ako mag-isip. Alam nyo, kilala nyo ako, practical ako mag-isip. Sige, next question. Umabot ka pa. Abot pa ba? Meron pa? Wala na raw kanin. Pwede pa to. Take out na lang siguro. Kaya. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito galing kay Erman Parcon. Bro, ask ko lang din ulit, di ba ilang araw ka na din nagsisigarilyo? Na kaya mo 20 days na itigil po yun. How about sa paglalasing? Dapat din kasi ang sigarilyo wala sa Biblia pero nakakasama. Nakakasama. Ano pa kaya ang paglalasing? Dapat Hindi din naman siguro ako itigil na rin. Tama po ba? Salamat ulit, Ganda Gil. Talagang may ganda gala. Binasa ko lang. Hindi ako naglalasing eh. Hindi talaga ako interesado sa konsepto ng paglalasing eh. Hindi masarap para sa akin yun. Mas masarap sa akin yung Yossi. Nung bata ako, di ko nagigets yung Yossi. Paglipas ng panahon, okay, nagets ko na. Yung paglalasing, nung bata ako, di ko rin magets yun. Paglipas ng panahon, okay, nagets ko na rin. Pampasarap pala ng kwentuhan yun. Ngayon, panahon na to pampasarap ng kwentuhan. Dati kasi, yung paglalasing, ginagamit yan sa panahon ng gera eh. Pag halimbawa, naputulan ka ng braso o mamamatay ka na, painumin ka talaga ng matapang na alak para hindi mo na masyadong maramdaman yung kamatayan mo kasi masyadong masakit yun, lalo na pag masyado ka maraming sugat sa katawan. Ganun nila dati ginagamit yan eh. O kapag ka may kapanglawan ka, ganun, o malungkot ka, bla bla, etc. Ginagamit din nila yung pang move on, ganun. Nakasulat yun sa may bandang dulo ng kawikaan yun eh. Nakasulat yun, sinong may sinong may kapanglawan, siya naghahanap ng samot-saring magkakahalong alak. Nakasulat yun. May kapanglawang ka, naghahanap yun ng samot-saring, yung halo-halong alak. Pag may kapanglawan. Nakasulat din yun, pang move on yan. Sir? Malungkot ka. Okay. Ginagamit nila na yan nung unang panahon. Pero ako personal, siguro yung gets ko yung konting konsepto na masarap yung kwentuhan kapag ka nagiinuman. Bumababa kasi yung guard mo dyan eh. Yung intellect, yung emotional guards mo. Bumababa yan eh. Pero ako, personal, hindi kasi ako talaga mahilig maglasing eh. Hindi ako mahilig maglasing eh. Ang dahilan kasi, hindi ko gusto yung hangover kinabukasan. Masarap lang yung pakiramdam ng lasing, pero hindi masarap yung suka ka ng suka. Eto pa nga lang putang GERD ko, yung acid ko, tangina, hindi na masaya eh. Isipin mo yung puta, iinom ka pa ng alak, tapos isusuka mo yung alak, pati kaluluwa mo, susuka mo. Nag-uwak ka na. Ba? Yung his spirit left his body, tapos nakikipagkwento ka sa toilet bowl. Hindi masaya yun eh. Tapos kinabukasan, pagising mo, sakit ng ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo, hindi ko gusto yun, hindi masaya. So ako personal, umiinom lang ako, pero hindi ako naglalasing. Ayoko talaga ng pakiramdam na naglalasing ako. Plus, rin ako eh. Nagmomotor din ako eh. So far, personal, maraming beses na ako na-disgrasya. Pero never akong na-disgrasya dahil lasing ako. Never. Madalas, distracted ako. Ganon. Minsan, may mga pagkakataon, wala sa lugar yung bilis ko, ganun, yabang lang, ganun. May mga ganun ako eh. Pero overall, wala ako nung na-disgrasya dahil lasing. Wala pa. Never akong nag-driving under the influence, DUI. Hindi pa. Kahit kailan, hindi. Kasi hindi rin naman ako naglalasing, hindi masaya yung pakaramdam na ganun. Pagka yung pakaramdam ko, parang, pag nagiinom ako, San Miguel Apple kasi paborito ko eh. Just so you know. San Miguel Apple paborito. Nagdala na San Miguel Apple din dito, sir. May mga iba nga nagdadala rito eh. Kwentuhan lang, ganun. Pag nakaka-2 bote na ako, tinatansya ko na yung sarili ko din. Minsan 3, minsan 4, minsan kaya 6, minsan kaya hanggang 10. Pero sobrang bihira nun. Yun yung talagang kondisyon talaga yung katawan ko. Nakatulog ako na maayos, gano'n, bla bla, etc. Mataas din ang energy ko. Pero overall, minsan 4 lang ako. Basta parang 25-30% lasing ako. 30% okay na ako, stop na ako. Tapos ako na rin yung nagsasabi, okay lang, asarin mo akong bakla, okay lang, ayos lang. Inisin mo ako, okay lang sa akin. Kahit tutuksahin mo pa ako ng kahit na anong pang tukso mo sa akin, hindi mo ko kayang painumin na to the point na nalalasing na ako.
Hindi mo ko kayang painumin ng ganun. Kahit ano pang pang-asar ang gawin mo sa akin, kahit anong pilit ang gawin mo sa akin, you will just have to respect me. Ganon kasimple. Respetuhin mo na lang ako kasi hindi talaga kita pagbibigyan. Pasensya ka na, ayoko nung pakiramdam na nalalasing ako. Yun. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ito ni John Castro. Good morning, Sir Chi. Sa tingin mo po, okay lang ba na yung mga live mo is dapat pang ipanood ng mga pulis sa mga preso at least may mga bagay na natutunan at makakatulong sa kanila na makapagbago sa mga masasamang bagay na ginawa nila. Hindi man lahat magbabago pero sure na madami dyan gustong magbago for sure. Sa tingin mo po, Sir Chi, kasi halimbawa, pulis ako, pinapanood ko, ipapakinig ko yung mga videos mo sa kanila para matulungan po mabago yung mindset ng karamihan. Ang sagot ko ron, kung ano palagay ninyo yung makakabuti, gawin nyo lang. Ganun kasimple. Ayoko naman magbuhat ng bangko na, sige, iparinig nyo sa mga preso, iparinig nyo sa mga tao. Okay lang sa akin yung i-share nyo, ganun. Minsan nakakarating naman sa kanila, may cellphone naman sa loob ng kulungan. Sabihin mo, wala, bawal. Akala mo lang yun, bawal. Pagka may pera ka, pwede, lahat ng bagay pwede. Akala nyo lang yun, bawal. Alam na naman na nila yun, kabisado na nila looban. Alam ko rin yan, nakakabalita ako galing sa loob. Oo lang ako sa inyo. Kung ano yung palagay nyong makakabuti, oo lang ako. Sige, next question. Tanong po ito ni Anton Barba. Boss Chi, ask ko lang po, anong thoughts mo sa paglalagay daw ng chip sa katawan ng tao? Salamat, boss. Oo, yung parang 666 daw. Hindi ako naniniwala ron sa 666 yun Siguro, baka enhancement yan, ganun, in the future. Kasi nakita ko yung ginagawa ni Elon Musk na naglalagay ng chip sa utak. Tapos pwede ka ngayon mag-download ng information o ng skill na da-download. Imagine mo yun, tangina mo. Wow! Wala kang mali sa ganon? Wala kang mali sa ganon? Tangina, na-download lang sa'yo. Alam mo na kung paano. Oo, seryoso yun. Seryoso yun. Ang lupit. Tangina, ang tindi. Ang tindi na magagawa na ganon. Pero duda ako magiging pang malawakan yan. Unang-una, invasive yan Ang mga tao hindi gusto ng invasive Iisipin mo yung mga babae nga lang, diba? Puta, they will go extra length para lang gumanda. Pero may mga babae talagang talagang nagpapa-invasive. As in yung literal na parang kailangan saksakan ka ng kung ano man o kailangan baguhin yung putang ng kung ano man ang babaguhin. May mga ibang babae hindi willing na mag-go through dun sa extra length para gumanda sila tungkol dun sa konsepto ng invasive. Pero yung inom-inom, ganun, okay lang sa kanila yun. Inject, okay lang yun. Pero yung isasaksak mismo sa katawan mo, duda akong kasi kahit ako, di ako magpapasaksak ng ganyan Duda ako magiging pangmalawakan yan. Meron lang mga taong baka makakakita ng benefit niyan, okay para sa kanila yun. Pero we will still have the autonomy para hindi magpasaksak ng ganyan kung hindi natin gusto. Kasi isipin mo nga yung konsepto puta, life and death na to Yung DOH mandatory na magpasaksak ka ng anti-COVID, di ba, na vaccine. Naalala nyo yun, di ba? Pero ang dami parang hindi nagpabakuna. What made you think na ang mga tao papayag magpasaksak ng chip sa katawan nila? At lahat panglahatan, hindi mangyayari yan, malabo yan. Against Constitution na rin yan Next question. Tanong naman po ito ni Ansel Shernan Astillero. Tanong ko kung namatay ba sa bankrupt si Napoleon Hill? Hindi ko alam. Mahirap kasing mahirap magpakasigurado sa mga bagay-bagay Meron akong mga balitang ganun. Pero syempre, overall, hindi mo naman masabi ng diretso Kasi yung mga taong mga mayayaman, namatay, may mga taong mayayaman na namatay na mahirap. May mga tao naman na mahirap, namatay na mayaman. May mga taong nabuhay ng mayaman, namatay ng mayaman. May mga tao naman na mahirap, na natiling mahirap hanggang mamatay sila. Pero would it matter? Wala namang pakinabang na malaman mo pa yung specific na yun Ang dapat mong malaman kung kamusta yung mga bagay na nagawa niya. Na baka meron kang mapapakinabangang mga konsepto dun sa mga bagay na nagawa ni Napoleon Hill. Yun ang mas importante kaysa kung namatay ba siyang mahirap o mayaman. Would it matter? Yun ang sagot ko ron. Next question. May mga balita akong ganun namatay siya ng mahirap. Pero hindi naman siguro sobrang hirap. Kasi isipin mo, meron pa rin siyang taba ng utak Plus yung konsepto na kinikilala siya ng maraming mga tao. The fact lang na kinikilala siya ng maraming mga tao, wala bang tutulong sa kanya? Diba? Yun. Next question. Tanong po ito ni Joel Moncada Estrera. Brother Chi, ito seryosong tanong. Sabi ng teacher ng anak ko, pilosopo daw ang anak ko kasi may drawing activity sila. Kinulayan niya ng itim yung mga ulap. Sabi ng teacher, mali daw coloring niya. Pero sagot ng anak ko, uulan daw kaya kinulayan niya ng itim. Sa tingin mo, brother, pilosopo ba talaga yung ganyang bata? Well, nagbe-make sense naman yun. That makes sense. Nagbe-make sense yun. Kulayan ng itim. Pero mas maganda kung ipinaliwanag na lang siguro ng mas maayos sa bata.
Well, wala namang actually kailangan ipaliwanag eh. Siguro baka nakanti lang ang ego ng bata eh. Anong teacher eh. Kasi totoo naman talaga yun eh. Talaga naman dumidilim ang langit eh. Hindi nga lang itim, gray ang kulay. Pero that makes sense sa paningin ng bata. Kasi uulan nga naman. Eh, may mga bata kasi talaga very observant eh. Kailangan i-consider ng teacher yun. Actually, sa akin nga, kung ako yung teacher, magpa-plus point pa ako dun eh. Pero that's me. Ang problema kasi, opinion yan eh. Di ba? Eh, tapos teacher pa. Diba? So, alam mo yun, gets mo yun? I don't think that's a bad thing. I think it's a good thing. Kasi may imagination yung bata. Nag-imagine siya na baka uulan. Ganun. Yan ang sagot ko. Next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Juvie Boy Golosino. Boss, nabasa ko lang din ito. Anong masasabi mo sa masasabi mo, may yung mga preso pinapakain ng gobyerno para yung palaboy hindi? Oo, nabalitaan ko na yun. Narinig ko na yan. Ano yan? Victim mindset yan eh. Hindi ako fan ng ganyan, victim mindset. Yung mga preso pinapakain ng gobyerno, hindi pumasok ka rin ng kulungan kung gusto mo ng libreng pagkain nila. Diba? Gusto mo ng libreng pagkain galing sa kulungan, diba? O di pumasok ka rin dun. Nagre-reklamo ka tungkol dyan without considering na tangina, pag may kalayaan ka, kaya mong gumawa ng sarili mong pagkain. Pag wala kang kalayaan, katulad ng mga preso, ipagdaramdam mo pa ba na nakakakain sila? Tangina, hindi mo nga alam kung ano pagkain sa loob ng kulungan eh. Halo-halong kung ano-ano na lang. Hindi mo alam kung ano pagkain sa loob ng kulungan. Halo-halong kung ano-ano. Hindi mo maintindihan kung putangina sinigang ba yan o adobo ba yan o kung ano-ano putangina hindi mo talaga alam. Kung ano man yung pinapakain nila doon sa loob ng kulungan, hindi mo gugustuhin kainin yun, sigurado ako sa'yo. Mas gugustuhin mo pa rin, may kalayaan ka kaysa nakakakain ka ng libre dahil nasa loob ka ng kulungan. Victim mindset yan, di ako interesado sa ganyan. Ano yan eh, yan yung mindset ng mga tamad na tao. Ang gusto nila, pakainin sila ng libre, ng gobyerno. Kung gusto mo ng ganon, tapos ikukumpara mo pa yung sarili mo na may kalayaan ka na magtrabaho sa mga nasa loob ng kulungan dahil may libre silang pagkain, pumasok ka ng kulungan, gago, tignan natin kung magustuhan mo yung pagkain dun. Yun ang sagot ko ron. Victim mindset, hindi ako interesado sa ganyan. Tanong po ni Emerald de Vera. Sir Chi, bakit po binigyan tayo ng Diyos ng free will kung alam niya na ito ang dahilan kung bakit magre-rebelde sa Kanya at makakagawa ng masama sa kapwa? Oo, may limitasyon naman ng tao eh. Diba? Namamatay ang tao. Yun nga isa sa mga dahilan kung bakit namamatay ang tao. Hindi nyo lang alam, ang ganda-ganda ng konsepto ng kamatayan. Kaya nga ako excited na eh. Ang ganda-ganda talaga ng konsepto ng kamatayan. Para yun, pagpagod ka na dahil mabuti kang tao at tinatarantado ka ng mga kapwa-tao mo, makapagpahinga ka. Pero para rin yun, pag masamang tao ka at masyado ka ng masama rito sa mundo, para matigil ang kagaguhan mo. Hindi nyo lang alam, pero napakaganda ng konsepto ng kamatayan. Napakaganda. Excited na ako makita ko ano yung itsura nun. Excited na ako makita ko ano yung itsura nun. Anong itsura ng kamatayan? Pag ako na mismo yung nakakaranas nun personal. Pagka kumakalas na yung katawan ko, pag kumakalas yung espiritu ko, pag kumakalas yung buhay ko sa isa't isa. Kung nandun pa ba sa loob ng buhay na yun yung consciousness ko, anong makikita ko dun pagkalas ko, paglabas ng kaluluwa ko, paglabas ng espiritu ko sa loob ng katawan ko, pag lumabas yun, bumukas yung totoong mata na hindi na itong mata na to, anong itsura dun sa kabila? Hindi ko alam. Pero excited na akong makita yun. Nakakapagod dito kapag ka mabuting tao ka. At hindi ko sinasabing mabuting tao ako. Pero pag nakuha mo na lahat ng gusto mo, there's nothing else to wonder but to see the afterlife. Gusto ko nang makita yung kabila, anong itsura doon. Na-figure out ko na itong buhay na to. Hindi ako interesado sa travel, hindi ako interesado sa pera, hindi ako interesado sa kasikatan, hindi ako interesado sa kayamanan, hindi ako interesado sa recognition ng mga tao. Hindi ako interesado sa maraming bagay ng buhay. Pero ang isa sa mga pinaka-fascinated ako, anong itsura sa kabila pag kumakalas na yung buhay ko sa katawan ko? Isa sa fascination ko yan. Curious ako to the point na gusto ko ng eksaktong personal na ma-experience kung anong itsura nun. Gusto ko yun. Hindi yun dahil depressed ako o anxious ako. Hindi. Kasi excited ako kasi curious ako. Hindi ako depressed, maligaya ako sa buhay ko. And if I am to live this life for up to as long as possible, then I will live it for the benefit of my country. For the benefit of my people. And for the glory of my country.
Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Madaling araw na, saglit lang ako magla-live ngayon. Pero mahal na mahal kita, Pilipinas.